iniimbestigahan ni Senadora Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ng ilang gabinete at opisyal ng pamahalaan kaugnay sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang rekomendasyon ni Marcos ay matapos itong ilantad ang karagdagang natuklasan mula sa ikinasantatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na kanyang pinamumunuan na sinabing politically motivated at group effort ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo kung saan matagal ng pinagplanuhan ng administrasyon. Sinabi rin ng Senadora na ang takbo ng mga pangyayari ay nagpapakita ng planadong hakbang ng administrasyon para pabagsakin ng mga Duterte. Kabilang sa mga paimbestigahan ni Senadora Marcos na maaayanin sampahan sa kasong kriminal at administratibo ay sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torgue III, Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest. Dalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Kalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Samantala, may natanggap po man na impormasyon si Marcos na susunod ng iisyuhan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court si Vice President Sara Duterte. May ilan din daw siyang narinig na may warrant na rin hinahanda laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ilang pang opisyal ng Philippine National Police. Ngunit mukhang mauuna raw may paarestong ikalawang Pangulo. Nang tanungin kung sinong source ng Senadora sinasabing impormasyon at kailan ilalabas ang naturang ICC warrant, sinabi nitong chismis lamang kaya walang pangalan at petsa. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sino ba yung 14? Sinong Senate President? Kandidato mo, Clear Castro, kandidato mo. Si Soto. Si Soto. Sinong ibang kasama doon sa 14? Ping Lacson. Ha? Bong Revilla, Pia Cayetano, Amy Marcos, sino pa? Marami pa na mga membro sa Bagoong, Alyansang Bagoong, Manny Villar, Manny Pacquiao, I think he was also one of those who approved that. So, sinisiraan mo sila habang binibigyan ng magandang introduction ng lolo mong Bangag. Tingnan mo, pakinggan natin si Lolong Bangag, Marcos Jr. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa.
Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Oh, sino-sino yung ini-introduce ni McCoy? Yun yung mga sinisiraan ni Claire Castro na wala daw silbi itong mga tao na ito dahil sila yung author ng tarification law. Di mo boto. Ha? So, kung totoo yan, mga kababayan, magagalit si McCoy Jr. dito sa Claire Castro. Hanggang kailan pa kaya? Sino kaya maunang matanggal dyan? Si Marcos ba o ito si Claire Castro, pare? Anong masasabi mo? Ewan ko, pare. Ito si Tabatsoy. Baka anytime to, baka matumba to sa, may stroke ito. Sa dami ng mga opinion na palpak. Sa dami na ring makakatulog pa kaya ito sa gabi? Ha? Pagka napakinggan niya yung nasa social media na walang pabor sa kanya. Ha? Lalo na yung Eli Saludar. Oh, yung Eli Saludar. Pakinggan na natin itong Eli Saludar. Yung Eli Saludar, may banat dito kay Lucaret. Oh, ito, pakinggan natin. Dati ho yan, paras kay paras. No, pakinggan natin. Ha? Nagsusolo ito si Eli ngayon dahil only one objective, to bring down Claire Castro. Oh, ito. Pakinggan natin si paring Eli. So, si Duterte raw ang mas maayos ang trabaho. Sabi po yan na isang analyst ko ito at sa negosyo ito, mga kababayan. Yun, pinagkumpara lang yung unang 3 taon. So, binabanggit niya na noong 2018, nagkaroon tayo ng problema sa bigas. Tumataas yung presyo, tapos ito ang ginawang panggamot yung rice tarification law, mga kababayan, at yung bumaba ho yung presyo ng bigas. Natatandaan ko rin bumaba ho. Tapos ngayon ay di ba ang taas-taas ho ng bigas ngayon. Ang ginawa ho ng Marcos Jr. administration ay ibinaba ang taripa. Di ba? Kung ano-ano pa mga ginagawa nilang may mga SRP na ho yan pero mataas pa rin ho Sabi niya sabi itong analyst, ngayon kung ano-ano mga pinagagawa wala, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Samantalang nung kay Duterte, nung nagkaroon ng problema, niresolba, bumaba ang bigas. So, kayo na humbahala, mga kababayan. Ngayon, kinakatwiran naman ngayon ni Yusek Claire Castro, ang ginagawa niyang, ewan ko kung alibay ho ito o rason, itong si Senator Cynthia Villar, mga kababayan, na isang mamabata, siguro pinakamainam kung talagang nalinis nyo na sa NFA yung mga sinasabing di umano'y katiwalian. Kasi kaya ho napagtunan. Siguro i-research nyo, i-google nyo lang yung mga aligasyon ng corruption diyan po sa NFA. Kaya ang ginawa, wag na kayo mag-import, hindi na kayo pwede mag-import at magbenta. So, yun, yung tinaasan yung taripa, pinapataw ho sa mga importer, tapos yung kikitain doon ay ipantutulong din ho sa mga magsasaka. Ewan lang ho natin kung ano nangyari kung na-implement. Pero hindi naman sa pinagtatanggol ko si Senator Cynthia Villar. Wala akong pakialam ho ron. Pero ang binabanggit ko lang ho, mga kababayan, noong 2018, noon nagkaroon po ng problema sa presyo ng bigas, napakataas ng presyo ng bigas, agad na nasolusyonan ni Pangulong Duterte. Sabi ho mismo yung si April, yung guest po ni Rico Ison. Kilala niyo naman si Rico Ison, isang magaling na newscaster at sa abroad. Talaga nag-newscast pa ho yan doon sa abroad, pero ngayon dito na sa Pilipinas. So, pinagkumpara lang naman. Sino ang pinakamas magandang ginagawa o nagawa? Si Duterte o si Marcos Jr.? Sabi ho, si Duterte. Ginawang ehemplo, yung bigas, 2018, may problema, gumawa ng lahat ng mga solusyon. Isa ho dyan, yung rice tarification bumaba kaagad yung presyo ng bigas. Ngayon naman ang dami ng mga ginawa, kung ano-ano, binaba ang taripa, may mga, maximum SRP,
May mga niraid pa ho sila ng mga bodega ng bigas, kung ano-ano, wala rin nangyari. Hanggang ngayon, mataas pa rin ho. Okay ho, yung ating mga viewers, di ba? Mataas pa rin ho ang presyo ng bigas. Alam niyo ho kung tutuusin, mga kababayan, yung bigas, kasi ito ho ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya, na ang sabi niya ay gagawing 20 pesos yung kada kilo ng bigas. Pero anong nangyari? Hindi man lang nakuha na kahit, wag ng 20, 30 pesos na lang o 40 pesos, okay na yan. Babayan, sinasabi ni Eli, itong Claire Castro, hindi talaga nag-iisip. Si Cynthia Villar ang biniblame. Bakit hindi mo i-blame yung mga iba na kasama ni Cynthia Villar? Lalo na yung Senate President na tumatakbo na naman. Tingnan mo, pakinggan mo yung interview nito dyan sa Soto na yan, kung ano bang nagagawang kabutihan yung Soto na yan. Ito. Dati po, nung huli tayong nag-usap, pagka-kandidato po sa pagka-vice-presidente. So ang tanong, Senator Soto, bakit kayo tumatakbo ulit? Bakit kayo na naman? Wala namang iba. I don't have much to say about the executive department or the judiciary, but as far as the legislature is concerned, I think there is much that we can contribute, and I can contribute myself. But Senator, bakit hindi niyo ito ginawa nung kayo'y nasa posisyon pa? You've been there for more than 30 years, Senator Soto. Ito, ano din ito Akbayan, anak ng Akbayan ito Itong babaeng itong newscaster na ito commentator pero magkasama ngayon yung Akbayan at saka Marcos. Pero point blank, tinanong si Soto, 30 years ka na pala naging senador 30 years. Wala namang 5 terms. Wala ka namang ano bang magawa mo? Bakit ka tumatakbo uli? Ako'y bagoong. At sasakay ka naman para lang manalo, sasakay ka naman sa alyansa ng mga bagoong. Paring Tito, sorry. magkasama tayo kay FPJ. May magagandang vision. Si Ed Angara. Anong panahon na yun? Manong Nene Pimentel. Pero ikaw, naiwan ka sa pansitan mabuti pa siguro ano ka na lang. Tumigil ka na lang dyan sa Itbulaga. Mapapatuwa mo pa ang taong bayan. Pero habang nandyan ka sa Senado, sinasabi nitong Constantino na ito, why are you still running? When you have not done anything. Itong rice tarification to. Sinasabi ni Localit Castro. They want to get rid of this tarification law. Alam mo, Secretary, kaya may oversight function ang Congress. Kasi hindi dahil na inimbag nyo na ang batas at yan ay lumabas na nandyan na for the executive, ay hindi na dapat paltan yan. Kailangan every now and then. Dynamic yang batas. It's a moving target. It is the role of the legislators to monitor. Kasi nag-iiba environment because time change. Even climate change. Climate, yung mga presyo sa ibang bansa, yung like what Trump is now doing, he wants to impose tariff. Of course, we will be affected because we are a very large importer of so many products. So, may tanong ako. Hindi kaya tinira ni Claire Castro si Cynthia Villar dahil itinaas ni ni Sara Duterte kamay ni Camille Villar? Siyempre, yun ang punot dulo dyan. Yun ang punot dulo dyan. Kasi, siyempre, si Claire Castro, anything that the hands, the mouth, the eyes of the Duterte, of any Duterte for that matter, will always reverberate
in the minds of Castro na kailangan tirahin ko ito. Kailangan, basta may makita siyang maski langaw na mukhang tingin niya na amoy Duterte, papatayin niya na kaagad yan. Ganon ka tindi ang galit niya kay Duterte. Taga-tabla siya. Bakit kaya? Tabla Siguro she is paid extra. She is paid extra. Binibilang ni Lisa 10,000 per Claire, basta banatan mo lang si Duterte, mayroon ka ditong extra. Maski wala kang alam, basta maski pinagtatawanan ka, basta pag tinira mo lang si Duterte, mayroon ka kaagad. Mayroon ka kaagad. So I think that is your role in that kaya pala tumataba. No, tumataba. Tsaka pumapangit. Pangit, siyempre. Pumapangit. Tama Pag mataba, pumapangit. Sa TV yan May 10%. Pag humarap ka sa TV, may 10% tataba ka. No. Tsaka lalo na pag malaswa yung mga sinasabi mo or masama yung mga sinasabi mo, hot air. It brings more ugliness in that person. Ganun po yan ka tindi. And what makes you more ugly is that wala kang kakampi. I don't think there is anyone in the social media. I mean, I challenge you to read your social media. Kung nasa Malacanang Press Club, wala siyang kakampi. Hindi nga niya masagot-sagot yung tanong nung ni Edwin ni Edwin Santos So, yun po ang istorya natin for today. Na yung bigas, imamanipulate mo man yan, in the long run, you will lose your pants. You will lose your brow, your blouse. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kababayan. Good luck and vote for whoever Duterte is endorsing. Unfortunately, iba-ibang Duterte ang ini-endorse. Iba-ibang mga Duterte ang nag-i-endorse. Si Sara, ini-endorse niya si Amy Marcos at saka si Camille. Yun namang isang Duterte na ang pangalan ay Pulong, ang ini-endorse naman ay si Hunasan at saka si Ariel Quirobin. Nagtataka nga ako, bakit yung Ariel Quirobin ang in-endorse, nagsisip-sip kay Marcos yan ewan ko, baka siguro may magandang samahan sila ni Pulong. Pero for what? Meron may in-endorse? Hindi ko pa wala pa, no? Baka mamaya maapektuhan pa yung ano ba yan? Duterte. Yung Duterte. Kasi kung mag-endorse ka ng iba, si Pangulong Duterte, ito talaga yung pinaninindigan niya. Pero sa bagay naman, pwede namang ipalit si Hunasan dyan sa isang spy. May spy dyan. Yung pakawala ni Marcos, pwedeng ilaglag yan. Dahil hindi naman talaga pinipilaban yan. Si Hunasan, mayroon ng karanasan kay Marcos yan dahil tinalaga ni Marcos siya na Secretary of the DICT. So, mayroong ugnayan kay Marcos. Pero itong pangalan Vic Rodriguez, wala namang ugnayan yan. Bata ni Marcos yan. Best friend ni Marcos. Bakit i-endorse niyang mga DDS? Wala naman yan. Dadal lang. Pero wala naman talaga tayong naririnig na sinasabi niya, Marcos, ano ako dyan? May alam ako dyan. Dahil napakalapit namin. Alam ko yan. Bangag yan. Nagdo-drugs yan. Pero may sinasabi ba ito?
para to play safe, sinasabi niya, magpa-hair follicle ka. Pero alam mo naman, paring Vic, alam naman na magkasama kayo parati at imposible na in any moment na magkasama kayo, hindi hindi nag-chichit-chit. Ha? Hindi nag-chichit-chit. Sabihin mo na lang, Marcos resign, Marcos alis dyan. Kung marinig natin, pwede ka nang hindi palitan ni Hunasan. Ha? Pwede ka nang hindi palitan ni Aimee. Manatili ka. Pero habang ikaw ay walang sinasabi tungkol or masama sa best friend mo, we will always, a lot of DDS, a lot of loyalists and sympathizers of Marcos will always consider you as the spy of Marcos in the opposition. Yun lang, Mr. Vic Rodriguez. Pero malayo naman daw sa survey. Malayo. Wala naman chance. Wala. Ang sabi ko, or ang sabi ng mga bumubulong sa akin, may mga kumikita. Yung mga nagtutulak sa kanya, kumikita. Mayroon isa dyan, spokesman pa dati yun ang nagtutulak. At saka yung isang puting buhok, yun ang nagtutulak. Pero hindi ko na naririnig yung komunista na yun. Siyempre, yung komunista na yan, na-fulfill na niya yung kanyang role na ipadala si President Duterte sa ICC. Hindi ba sinasabi ni General Monteagudo na it is the NPA that were in the forefront of conniving with the ICC to send Duterte, conniving with the Marcos administration. So, sino ba itong puting buhok na ito? Di ba? Sa paggaling niya. Do you think he has severed his ties with the NPA? Laylo na muna siya. Lumalaylo ngayon. Pero hindi siya lumalaylo sa ginawa na niyang pagtutulak. Sinira niya yung maisog para lang to establish a platform dito sa kanyang bata-bata or body-body na Vic Rodriguez. Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.